Sa isang malayong lugar sa Pilipinas, ang misteryo ng lumang Jollibee. Sa isang tahimik at liblib na lugar sa Pilipinas, may isang lumang Jollibee na tila iniwan ng panahon. Bagamat nananatili ang pulang at dilaw na kulay ng mga haligi nito, kupas na ang pintura, at ang masayahing logo ng bubuyog ay nagmumuhang nakatitig saan ka man magpunta. Si Marco, isang binata na mahilig sa adventure at hindi naniniwala sa mga multo, ay napagpasyahang subukan ang kanyang tapang. Isang gabi, pagkatapos ng klase, niyaya niya ang kanyang mga kaibigang sina Ana, Luis, at Trisha para tuklasin ang lumang Jollibee. Game ba kayo? Sabi nila haunted daw yan, hamon ni Marco, nakangiti habang napapangiti rin ang iba. Hoy Marco, baka mamaya kung ano ang makita natin, sagot ni Ana, halatang kinakabahan ngunit may halong pananabik. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Sa loob, nagmistulang oras ang huminto, may mga kalat na french fries, isang tumbang baso ng Coke, at ilang mesa tupuang parang ginamit lang kamakailan. Guys, may tao pa rin ba dito? Bulong ni Luis, habang pinagmamasdan ang paligid. Biglang may narinig silang boses mula sa likuran. Welcome to Jollibee, may I take your order? Nagkatinginan sila nanginginig. Paglingon nila sa counter, walang tao ron. Tanging ang echo ng kanilang mga yabag ang naririnig. Si Trisha na mahilig sa mga kwento ng kababalahan ay nagkuwento ng isang alamat. Sabi nila, may isang crew dito na hindi na nakauwi. Na-trap daw siya noong nag-iisang nag-closing shift at hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya sila maglaro ng Truth or Dare upang mapawi ang kaba. Nang turn ni Marco, siya ay na-dare na pumasok sa kusina mag-isa at kunan ng litrato ang lob. Bit-bit ang flashlight at cellphone. Naglakad siya sa madilim na kusina. Kalawangin ang mga kaldero at kawali at may mga lumang chicken joy na nakakalat sa sahig. Nang ituon niya ang camera sa isang sulok, may kumislap na tila mga mata mula sa dilim, hindi mula sa kanyang flashlight. Takot na takot si Marco, dali-daling lumabas ng kusina. May tao sa loob! May tao sa loob! Sigaw niya. Ngunit nang bumalik sila upang tingnan, wala silang nakita, ni bakas ng tao o multo. Napagpasyahan nilang umuwi. Ngunit habang papaalis sila, napansin nila ang mascot na si Jollibee sa entrance. Dati itong nakangiti, ngunit ngayon ay parang nakatitig ito sa kanila, tila nagpapaalam. Isang pagsubok sa misteryo. Ilang araw matapos ang insidente, hindi pa rin makalimutan ni Ana ang kanilang karanasan. Napagpasyahan niyang bumalik sa lumang Jollibee kasama ang isang lokal na paranormal investigator. Dala ang mga advanced na kagamitan, sinimulan nilang siyasatin ang gusali sa dilim ng gabi. Sa kusina, biglang nag-alarm ang detector, indikasyon ng malakas na presensya. Nakapagtala rin sila ng mga malamig na temperatura at kakaibang mga tunog, partikular sa sulok kung saan nakita ni Marco ang kumikislap na mga mata. Biglang umandar ang lumang fryer kahit walang kuryente at sa kanilang audio recorder ay narinig nila ang mababang boses ng isang lalaki, humihingi ng tulong. Matapos ang pagsisiyasat, napagtanto nilang may katotohanan ang alamat. Marahil ay kaluluwa ng isang empleyado ang nanatili ron, patuloy na nagtatrabaho sa walang hanggang shift. Ang natuklasan ni Ana ay naging usap-usapan sa bayan, muling binuhay ang kwento ng lumang Jollibee. Ang lugar ay naging atraksyon para sa mga mahilig sa paranormal, at kahit puno ng takot, marami ang nagnais makaranas ng misteryo. Ang aral ng lumang Jollibee. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na karanasan, nag-iwan ito ng matibay na aral kina Marco at sa kanyang mga kaibigan. Kahit sa pinakapangkaraniwang lugar, maaring magtago ang mga misteryo. Ang lumang Jollibee ay naging simbolo ng tapang, pagkakaisa at pagkakaibigan. Ngunit kahit sa mga susunod na taon, sa tuwing kakain ng Chicken Joy si Marco, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, manok nga kaya talaga ito?